Even with a true devotion, His purpose for it sees the common kind. You'll overcome temptation and all the tricks of Satan. You'll never taste of sin like you and I. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor Oji. Ang awitin po na inyong narinig is The One Who Is Unworthy ng The Perez sa kanilang album na Almost Morning. Without further ado, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat po ng Mga Gawa or the Book of Acts. Kumusta na po ang ating pagkakapi sa umagang ito? Sana po may pandesal kayo. I know, walang pandesal dito. Anyway, Book of Acts chapter 9 verse 17 hanggang 27. Ito po ang pagkasabi sa ating salin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay pumunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabautismo. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Hesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig sa mga tumatawag sa pangalang ito sa Jerusalem? Tanong nila. Hindi ba't naparito siya upang sila'y dakpin ang dalhing gapos sa mga punong saserdote? Ngunit lalong mahusay si Saulo sa kanyang pangangaral at nalito ang mga Hudyo o Hudyong naninirahan sa Damasco dahil sa kanyang matibay na pagpapatunay na si Jesus ay ang Kristo. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisang mga Hudyo na patayin si Saulo. Ngunit nalaman niya ito. Araw-gabi inabangan nila siya sa mga pintong bayan para patayin. Subalit isang gabi, isinakay siya ng kanyang mga alagad sa isang tiklis at saka ihinugos sa kabila ng pader. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon, ngunit ang mga ito'y takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa siyang alagad. Subalit, isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalisay niya sa kanila kung paanong napakita ang Panginoon kay Saulo at nagipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. Sa umagang ito'y pag-uusapan po natin ang tinatawag na building bridges. Si Saulo po o si Paul na kilala natin na sumulat ng maraming aklat sa New Testament, ang pangalan niya po'y Saulo bago siya tinawag o pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan ng Pablo. Nung siya ay mailigtas, maraming mga taong nagtatanong sa kanya at maraming mga taong nagtataka sa transformation na nangyayari sa kanya. Ang iba ay hindi siya tatanggapin, tulad ng mga apostoles doon sa Jerusalem. But there is Bernabe or Barnabas who is willing to make bridges or to build bridges between him and the apostle. Alam niyo po, may mga tao sa iglesia na nag-aantay lang ng bridges. Tayo yung naging tulay upang sila makakilala sa Panginoon. Tayo yung naging tulay upang sila mapalakas sa Panginoon. Minsan mga tao bakit bumabalik sa iglesia? Dahil mayroon tao o naging tulay sa kanilang paglilingkod. Ang tanong ko, handa ka bang maging tulay para maakay ang maraming kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon? Ano ang contribution na ating ginagawa upang maabot natin sila? Tulad kay Bernabe, hindi tinanggap si Paul o si Saulo doon sa mga apostoles. But when Bernabe intercede, sinabi niya, tanggapin niyo siya. Siya ay niligtas ng Panginoon, ganito ganyan. Pinaliwanag ni Bernabe kung paano nakilala ni Pablo ang ating Panginoong Hesukristo sa daan ng Damascus. So ano pong ibig ko iparating? Ganito po, may mga tao sa loob ng iglesia natin na walang kaibigan. Ang tanong ko, ano ba ang ating ginagawa upang abutin sila, upang magkaroon ng bridge mula sa kanila at sa mga kapatiran ng iglesia? Alam ko pong meron kang magagawa at alam ko po ng contribution po na inyong magagawa ay isang napakalaking tulong upang sila po ay mapatatag sa kanilang pananampalataya at buhay Kristiyano.
was ruined and wasted, and her soul was bound for hell. Minsan pa pong nagbabalik ang inyong lingkod. Ang awitin po na inyong narinig is There Is a River ng Gaiter Vocal Band sa kanilang album na The Best of JVB. Ito po ang ilang biblical truth na akin pong sinulat na pwede po natin pagnilay-nilayan sa umagang ito. People wanted to come to Christ, but they need bridges to connect with Him. Totoo po yan. Maraming gusto talaga na maglingkod sa Diyos. Unfortunately, walang nag-invite sa kanila. Unfortunately, walang mga taong gumagabay sa kanila papunta sa iglesia. Walang mga taong nagdadala sa kanila sa altar upang manalangin. Ang iba po sa kanila ay hesitant na lumapit. Bakit po? Ilang sila kasi hindi nila alam. Walang bridges. Wala silang pwedeng tawiran, no? But when we can build bridges between us, between them and God, will become a bridge for them. Makakilala sila sa ating Panginoon. Another point po, there are people that feel unwelcome to the church. But your warmest smile and firm handshake makes them feel important to you and to the church family. The moment po na tayo po'y nag-smile sa kanila, the moment that we showed firm handshake, it's just a feeling of, welcoming them, making them part of the family, making them feel important. Hindi po siya isang gesture na masama o simply, but because it's an important gesture na pwede pong maghatid sa kanila sa kaligtasan. Another point, new believers need a Barnabas in their lives. We are to be bridge in the lives of others. Kung si Saulo may Barnabas, alam ko po na tayo na inaligtas din dahil may mga taong kagaya kay Barnabas na nagdalak sa atin sa paanan ng Panginoon. Another point po, be a bridge of encouragement to someone today. So this is a challenge to every Christian. If we want to become a channel of blessing, if we want, to impart to the church, make sure mga kapatid na we will become a Barnabas. Encourage other, build bridges. Because the moment we build bridges between them and God, it's also the time that the Lord recognizes your effort. At alam niyo po, there is a greater reward. Sabi ng Biblia, he that winneth soul is wise. Ibig sabihin, kung tayo po'y nakapagdala ng kaluluwa at tayo yung naging bridge sa kanila para makakilala sa Panginoon, God recognized us and called us wise in His kingdom. Maraming salamat po sa umagang ito at sana po may nakuha tayo. God bless po at pagpalain kayo ng ating Panginoon. And one